Dear Kuya Bono, greetings to you and to all kahugot. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Jen. Kapangalan ko ang babaeng nanghawa sa akin sa pakikinig sa mga stories sa channel mo. Siya, si Ate Jenny Rose ng Manila. Shoutout ka agad sa iyo, Ate Jen. I know na mapapakinggan mo ito. Sana okay ka pa rin and I miss you so much. Nag-aaral ako sa CEU or Centro Escolar University, Kuya Bono. Actually, hindi ako makapaniwala noon na sa Maynila nila ako pag-aaralin samantalang ang pangarap ko lang ay dyan sa University of La Salle dito sa Santiago City. Bata pa ako, pangarap ko na talagang maging doktor someday. Pero junior high school pa lang ako, alam kong malabo ng matupad yon dahil sa dami na ng mga pagkakamaling nagawa ko sa buhay ko. At kahit sino siguro sa pamilya ko ay wala na magtitiwala sa akin na kaya ko bang mapagbuti ang pag-aaral ko. Sabi nga ni Tita Chari, mangirorumin ka, Jen. Hindi ako sure kung tama ang definition ko sa Ilocano word na mangirorumin. Pero ang pagkakaalam ko, ito ay isang tao na walang malasakit sa taong nagmamalasakit sa akin. Si Kuya Rain ang tinutukoy niya na siyang gumagastos sa lahat sa aming magkakapatid, maging kay Tita Chari din at sa anak nitong si Petpet. Si Tita Chari ang in charge dito sa amin noon. Siya ang parang manager namin dito pero ang big boss ay si Kuya Rain na nasa UK. Kasi kailangan niya ng titingin o magmamanage sa buhay naming magkakapatid. Ng inspirasyon. Sa Nueva Vizcaya daw kami isinilang ni Mama. Buo pa daw ang aming pamilya noon. I mean kasama pa namin si Papa pero nagloko si Mama.
Napatol siya sa isang driver ng bus na taga Cagayan. Nalaman ito ni Papa kaya sila naghihiwalay. Si Mama noon ay empleyado ng isang recruitment agency na may main office sa Maynila. Kaya madalas ay nagbabiyahe si Mama lalo na kapag may taga dito sa Cagayan Valley na magpa-flight. Ihahatid ni Mama sa main office nila sa Maynila. At sa kababiyahe siguro ni Mama ay nakilala niya ang bus driver na yon. Nabuntis siya nito kaya naman nabuo ang bunso naming si Kino. So from Nueva Vizcaya ay inuwi kami ni Mama sa poder ni Lola Mina dito sa Santiago pero hindi ko ito natatandaan dahil maliit pa daw ako noon. Nasa 4 or 5 years old ako. Ang natatandaan ko lang ay 4 kaming bata na inaalagaan ni Lola kasi may mga pinsan din ako na naiwan ng magulang sa poder niya. Sila sina Makmak at Ate Shane. Ang mami nilang si Tita April ay bunsong kapatid ni na Mama at Tita Chari. Tandaan niyo ang pangalang ito, Kuya Bono, Tita Chari. Kasi major role siya dito sa kwento ng buhay ko. Pero balik muna tayo ng mga bata pa kami. Sa abot ng memorya ko ay hindi masaya ang childhood namin ni Ate Lian kasi masungit si Lola Mina sa amin. Pero kina Makmak at Ate Shane ay pasensyosa sa kasi nga nasa abroad ang mami nila at buwang-buwang nagpapadala ng pera while si Mama noong dito pa lang nagtatrabaho ay kakarampot daw ang inaabot niya kay Lola Mina. Si Papa naman mula nang maghiwalay sila ni Mama ay tuluyan na rin niya kaming kinalimutan at pinabayaan. Sa dalawang pinsan namin na sina Makmak at Ate Shane kapag nakagawa sila ng mali, pagagalitan lang ni Lola. Pero kapag kami ni Ate Shane ang nagkamali, asahan mo nang may letter S kang matitikman mula sa kanya. Maraming S, Kuya Bono. Sermon, sampal, sabunot, saplit ng kung anong mahawakan niya. Saplit is an Ilocano word, ang ibig sabihin ay hatawin o paluin pero hindi buo ng bagay na ipapalo sa iyo ang tatama sa katawan mo kundi dulo lang nito. Kaya ang dating ay mahapde sa balat mo. Halimbawa, sinaplitan ng sintron. Yung dulo lang ng sintron ang tumama sa iyo. Sinaplitan ng hanger para hindi maputol ang hanger ay dulo lang ipapatama sa iyo. Ganon din ang walis, both tambo at tingting. Ang salitang ablat naman ay parang kabaliktaran ng saplit. Dahil kapag sinabing inablatan ng walis, buong walis ang tumama sa katawan mo. Iyon ang puro. Pero pinaka-solid na halimbawa ng ablat ay ablat ng sintron. Yung tipong pag hinambalos ka ng sintron, babalot pa ang kabuuan ng sintron sa katawan mo. Sa mga pangyayaring masakit sa buhay ko, Kuya Bono, so far ay alam kong saplit pa lang ang mga ito. Hindi pa solid pero mahapde. At nagdulot na rin sa akin ng aral na sana ay hindi na maulit muli. Hindi rin perfect na babae si Lola Mina kasi watak-watak din ang 4 na anak niya mula sa 2 naging asawa niya. Sina Tito Vince at Tita Chari ay mga anak niya sa unang asawa niya. Sina Tita April at Mama naman ay anak niya sa kanyang pangalawang asawa. Hindi lumaki sina Tita Chari sa poder niya dahil kinuha ito ng baklang kapatid ni Lola Mina, si Lolo Binsoy. Dinala sila sa Maynila. Noong dalaga na si Mama, nasa Maynila rin daw siya. Doon siya nabuntis at nanganak for the first time. Si Kuya Rain ang isinilang niya doon pero nung makilala niya ang tatay namin ay iniwan niya si Kuya Rain sa poder ni na Lolo Binsoy at Tita Chari. Then si Mama ay humayo ulit na parang dalaga until naging sila na ni Papa. Nagpakasal pa sa Nueva Vizcaya at nabuo na rin kami. Isinilang na din niya kami dito sa mundong ibabaw.
Habang lumalaki kami ay hindi namin nakita si Tita Chari. Naririnig lang namin ang pangalan niya mula sa mga kwento ni Mama at Lola Mina. Unang pagkakataong makita namin si Tita Chari noong maospital si Lola Mina kasi inatake ng high blood dahil sa akin. Grade 9 ako noon, Kuya Bono, at hindi lang ako nakauwi ng gabi. Kinabukasan ng umaga ako nakauwi at sinalubong ako ng mala-armalite na sermon ni Lola na siyang dahilan kung bakit siya nahilo at nagsuka. Iyon pala, high blood na. Mahigit 1 linggo si Lola noon sa ospital at pang-4 na araw yata niya sa ospital nung dumating si Tita Chari. Nandito din si Tita April noon. Nagbabakasyon siya kaya nga napauwi niya si Tita Chari. Pero si Mama ay sobrang malabong makauwi pa para dalawin si Lola Mina dahil nasa Pakistan na nga siya at asawa na siya ng isang Pakistani at siya ay buntis na noon sa isang half Pinoy, half Pakistani fetus. Noon pa lang sa ospital ay napansin ko na kaagad ang pagiging bossy ni Tita Chari at siya din ay sobrang paladesisyon. Hindi nawawala sa mga kapay niya ang kanyang cellphone at laging may sinisigawang kausap sa kabilang linya, maliban lang kung si Kuya Rain ang kausap niya. Si Tita Chari, Kuya Bono, ang nagpalaki kay Kuya Rain. Mami ang tawag ni Kuya Rain kay Tita Chari na anak din ng mama namin. Panganay niyang anak actually, pero hindi sila in good terms ng mama namin dahil na-brainwash daw according to mama. Daw sabi ko kasi yun nga, hindi talaga maganda ang impression ng mga tao kay mama. She's never a perfect mom. Maraming negative tungkol sa kanya pero ako at si Ate Lian, we know somehow na marami din siyang mabubuting karakter. Marupok lang talaga siya, gaya ko. Yes, kagaya ko kasi grade 8 pa lang ako ay nagka-boyfriend na ako, si JC, and grade 9 ay may nangyari sa amin ni JC. Sa kanila ako actually natulog nung gabing hindi ako nakauwi at kinabukasan nga ay high blood si Lola dahil sa akin. Natakot din ako para kay Lola noon kasi naisip ko na kapag may masamang nangyari sa kanya, sino pa ang mag-aaruga sa amin? Si Ate Lian, Kuya Bono, mabait. Never siyang nagdulot ng matinding sakit ng ulo kay Lola, pero sobrang slow ni ate. Oo, ate ko siya pero parang siya ang mas bata kasi wala siyang kayang gawin ng mag-isa. Nasanay siya, nakatuwang niya ako lagi sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. Maliban doon ay nababalot din ng inferiority complex si Ate Lian. Masyado siyang mahiyain, masyadong takot, masyadong laid back. Pero mas napupuri siya ni Lola Mina kasi nga school bahay lang si ate noon. Meron lang siya nag-iisang kaibigan noon, si Ate Monica na sobrang taba. Pareho silang takot sa tao, takot sa adventure, takot magkamali kaya lagi silang nasa safe side. Kabaliktaran ko naman sila kasi madalas ay sinasadya ko ang magkamali para malaman ko ang direktang epekto nito sa akin. Ganon ako noon kasi parang hawak ko ang buhay ko. Nagdedesisyon akong mag-isa noon. Pero noong ipakuha ni Tito Vince si Lola, that same month na na-ospital siya, nagkaroon ng bagong tagapamahala sa buhay naming magkapatid. Siya si Tita Chari. Si Tita April, inuwi niya na ang mga anak niya sa Cagayan. Taga-roon kasi ang mister niya, papa ni na Makmak at Ate Shane. Si Tita Chari naman ay umuwi dito sa Santiago kasama si Petpet na anak niya sa pagkadalaga. Special child si Petpet, Kuya Bono. At si Tita Chari ang nagpamukha sa akin na
Hindi madaling mabuhay sa mundong ito. Unang araw niya dito noon, nilinaw niya sa amin ang lahat. Ang sabi niya, "Oh yes, mga pamangkin ko kayo. Tita niyo ako pero hindi ako nagpunta dito para maging babysitter ninyo. Nandito ako para magtrabaho. Susweldohan ako ng Kuya Rain niyo. At ang trabaho ko dito, kayo. Kayo ang trabaho ko." Sa bahay ni Lola pa rin kami tumira kahit na narinig ko minsan ang usapan nila sa video call na ibenta na lang ang bahay at lupa at paghati-hatian nilang magkakapatid. Pumayag si Lola, ganon din sina Tita April at Tita Chari, pero si Kuya Rain ang umayaw at ang gusto niya ang nasunod, pa-renovate lang ang bahay. Noon ay dumating si Lolo Binsoy, ang baklang kapatid ni Lola Mina, na siyang parang umampon noon kina Tita Chari at Kuya Rain. Siya ang nag-design ng bagong itsura ng bahay. Siya rin ang kumausap sa mga kontraktor kasama si Tita Chari. Pagkatapos nun ay bumalik din sa Cebu si Lolo Binsoy dahil naroon ang kanyang design business. Nung time ng renovation ay lumipat muna kami sa isang apartment sa Barangay Caloocan at kahit gwardyado kami ni Tita Chari ay nagawa ko pa rin maglandi sa isang kapitbahay, siya si Jody. That time ay kami pa ni JC pero dahil hindi na ako masyadong malaya at madalang na kaming magkita. Taga-ibang school kasi si JC, Kuya Bono. Nagre-reklamo siya actually dahil sa tuwing mag-aya siyang magkita kami ay hindi ako pwede at talagang hindi pwede dahil lahat ng teachers ko ay kinaibigan ni Tita Chari. Lahat ng cellphone numbers ng teachers ko, pati ang guwardya sa school naka-phone book kay Tita Chari. Huwag na huwag ka ring magpapalate ng uwi ng mahigit 5 minutes dahil isang kalsada lang ang layo namin mula sa high school. Walang paraan talaga para makapaglakwatsa. Hanggang sa nanlamig na si JC, halos ayaw niya nang mag-reply sa mga chat ko at alam ko na kung saan papunta yon. Gwapo kasi siya at alam kong madali lang sa kanya ang palitan ako. Kaya bago pa mangyari yun, Kuya Bono, ay naglandi na rin ako sa iba. Kay Jody nga, nanamit ko lang sa tindahan. Kinuha niya ang Facebook ko and voila, nagkaroon ako ng bago. Three years older sa akin si Jody. Matangkad siya, moreno, at may itsura. May right of way sa tabi ng apartment, iyon ang papasok sa kanila. Mga maliliit na bahay yun na dikit-dikit, mala semi-squatter pero may mga punong kahoy sa bagitan ng bawat maliit na bahay. Kapag tatanaw kami sa bintana ng kwarto namin, puro bubong na mga bahay sa likod ang nakikita namin. Isang gabi ay nag-chat sa akin si Jody at ang sabi niya, "Tanaw ka sa bintana nyo, makikita mo ako." Sinunod ko ang utos niya at sa bubong nga ng isang bahay na may katabing puno ay nakita ko ang liwanag ng cellphone screen ni Jody. Ikinaway-kaway niya yon sa akin. Ang bahay nila ay nasa pangatlong bahay mula sa likod ng apartment namin. So from then on, kapag gabi na magka-chat kami ay nakaupo ako sa chair na nasa tabi ng bintana at siya naman ay naroon sa tuktok ng bubong nila. Magkausap kami sa chat pero para kaming aktual na nag-uusap kasi nakikita namin from a little distance ang mukha ng bawat isa. Kaya pag may something funny, makikita ko sa mukha niya na nakangiti siya. So, when the time came na mabasa ko ang chat na ito, "Jen, tapusin na natin ang relasyon natin. Parang wala din lang kasi hindi naman na tayo nagkikita. Palitan mo na lang ako kasi may kapalit ka na." Yan, Kuya Bono, ay chat ni JC sa akin. Nireplyan ko naman ng ganito, "Inaasahan ko naman na yan eh.
Pero sobrang sakit pa rin sa akin, JC, kasi you know naman kung gaano kita kamahal. Ibinigay ko nga sa iyo ang lahat, di ba? Pero right now, wala talaga akong magagawa kasi sobrang stricto ni Tita Chari. Sige, mag-enjoy ka na lang sa bago mo. Pero ako, hindi pa rin ako magmamahal ng iba kasi gusto ko pa rin umasa na one day, magkakabalikan pa rin tayo. Ang chat ko na ito, Kuya Bono, bawat sentence ay may emoji na umiiyak. Nag-reply si JC ng, "Sorry talaga, Jenny. Sana mapatawad mo ako pero mahal na mahal ko na si Mariel. Sana huwag ka nang umasa maging tayo pa." Aasa pa rin ako, JC, kasi mahal na mahal talaga kita. Gaya ng unang chat ko ay tad-tad din ito ng crying emoji. Pero ang totoo, that time na nagtatype ako ay nakangiti ako. Graduate ng BS Psychology si Tita Chari. Nakatuntong din daw siya ng first year sa proper med pero nabuntis din siya ng boyfriend niya at tinakbuhan siya. Sa mga lumang pictures nilang magkakapatid, dati ng chubby si Tita Chari. Tumaba daw ng husto mula nung magbuntis siya, lalo pa noong matapos siyang manganak. Pero kung gaano kataba ang katawan ni Tita Chari, ganon din kataba ang utak niya. Yung tipong iniisip ko pa lang, alam na niya. At kapag nagdahilan ako, hindi ako lumulusot sa kanya. Noong naka-apartment pa lang kami, okay pa naman si Tita Chari. Pero nung matapos na ang renovation ng bahay ni Lola na ginastosan ng milyon-milyon ni Kuya Rain, lumipat na kami. Lumaki at gumanda ng husto ang dating bungalow lang na bahay ni Lola. Naging 2 palapag na bahay ito. 3 ang kwarto sa itaas, 2 sa ibaba. Sobra kaming natuwa ni Ate Lian noon dahil sobrang Instagrammable ang interior ng bahay. Pero panandalian lang ang tuwa na iyon dahil kalilipat pa lang namin ay ipinaskill na ni Tita Chari sa dingding ng kusina ang mga trabaho naming magkapatid. Lahat halos trabaho namin, maliban lang sa pagluluto ng tanghalian at hapunan, kasi siya ang nakalagay na cook ng lunch at dinner pero assistant pa rin niya kami ni Ate Lian sa pagluluto. Paglalaba tuwing Sabado kami ni Ate Lian, paglilinis ng bahay everyday at 5 in the morning, salitan kami ni Ate Lian. Kung siya sa baba ng bahay, ako naman sa itaas. Paglilinis sa bakuran ng bahay tuwing 5:30 ng hapon, kasama ang pagdidilig ng halaman, salitan din kami ni Ate. Paghuhugas ng pinagkainan at mga ginamit sa pagluluto, salitan din kami ni Ate Lian. Pamamalengke tuwing Wednesday at Sunday morning, kami rin ni Ate Lian. Si Tita Chari ang nakatoka sa pag-grocery. Mahirap, Kuya Bono, sa totoo lang. Nabigla kami sa obligasyon namin ni Ate Lian pero wala kaming choice kundi ang sumunod na lang. Unang umaga pa lang noon ng pagpapatupad sa mga obligasyon namin, gising na ako nung bago pa pumatak ang 5:00 pero tinatamad lang akong bumangon. Si Ate Lian tulog pa talaga sa tabi ko. Narinig ko ang boses ni Tita Chari sa ibaba, kasabay ng pagbatingting niya sa grills ng hagdanan. 5 a.m. na dyan. Huwag niyo akong paakyatin dyan dahil pagsisisihan niyo. Matabang-mataba siya, Kuya Bono, kaya hirap siyang umakyat sa hagdan. Kaya nga, pinasadya niyang maluwang at maganda ang isang kwarto sa baba na siyang kwarto nila ng anak niyang si Petpet. Nagpretend ako noon na hindi ko siya narinig. Pero ilang minuto lang ay narinig ko na ang pagbukas ng faucet sa banyo ng second floor. After a while, bumukas ang pinto ng kwarto namin ni Ate Lian.
Nagtulog-tulugan pa rin ako, pero napasigaw na lang ako nung mabasa bigla kami ni ate dahil sinabuyan kami ni Tita Chari ng isang timbang tubig. Nagising na rin si Ate Lian. Basang-basa lahat ng kumot, unan, kubrikama, pati ang foam ng higaan. Then ang sabi niya, "See? Sa kawalan ng disiplina, nagdoble-doble pa ang trabaho nyo. Hala, bangon na at isama nyo yung mga yan sa mga labahin nyo." Hindi yun ang huling pagkakataon na masabuyan kami ng tubig habang tulog pa kami. Nangyari din ulit yun makaraan lang ng 2 linggo. Ang paglalaba ang pinakamahirap para sa akin, Kuya Bono, kasi kasama ang damit nilang mag-ina sa labahin namin ni ate. Yung mga damit ni Tita Chari, ang lalaki. Obese siya kaya pawisin, dahilan para 3 beses siyang magpalit ng damit sa isang araw. At araw-araw ay nagpapalit siya ng tuwalyang extra large din ng size. Nung unang pagkakataon na maglaba kami ng damit ni Tita Chari, tawa kami ng tawa ni Ate Lian dahil ang panty at bra ni Tita Chari kasya sa katawan naming dalawa ni Ate Lian. Maluwag pa nga kasya pa ang isang tao. Sa paghuhugas din ng mga plato at nagamit sa pagluluto, naranasan ko rin ang matinding parusa ni Tita Chari. Kachat ko lang si Jody noon kahit hindi ko kaagad naharap ang mga hugasin ko sa lababo. Nagulat na lang ako nang biglang hablutin ni Tita Chari ang cellphone ko at saka ubos lakas na ibinato sa tiles kaya nabasag ito. Sobrang gulat ko nun, Kuya Bono. Pero nang pupulutin ko ang cellphone ko ay tinapakan pa niya at saka niya ako sinigawan ng, "Doon ka sa lababo o ipapakain ko sa iyo tong cellphone mo." Gusto namin magreklamo sana kay Kuya Rain dahil sa kalupitan sa amin ni Tita Chari, pero wala kaming access sa kanya. Si Tita Chari lang ang nakakausap niya. Matagal ko nang inad sa Facebook si Kuya Rain pero hindi naman niya ito kino-confirm. Mula pa nung elementary kami ay naririnig na namin ang pangalan ni Kuya Rain mula kay Mama at kay Lola, pero ang totoo, hindi pa namin siya nakita sa personal. Hindi pa namin siya nakausap ni minsan. Napakalaki daw ng sweldo ni Kuya Rain bilang clinical laboratory scientist sa UK. Umaabot daw ng kulang kalahating ₱1,000,000 kada buwan, kaya naman naituring talaga siyang big boss ni Tita Chari. Noong magtapos ng senior high si Ate Lian, ayaw niya nang mag-aral sa college. Sa bahay na lang daw siya. Tumawag noon si Kuya Rain sa messenger ni Tita Chari at kinausap niya si Ate Lian, pero hindi niya nakumbinsi ang ate ko. Kinausap ko din si Ate Lian noon, pero ang sabi niya, "Napapagod na ako eh. Pagod na ako dito sa bahay. Pagod pa ang utak ko sa pag-aaral. Ayoko muna mag-aral, ading. Tsaka na lang ako magka-college kapag magka-college ka na rin. Sasabay na lang ako sa'yo. Kung anong kurso mo, yun din ang kurso ko." Hindi matalino si Ate Lian, Kuya Bono, pero pinipilit lang niyang pumasa sa lahat ng subject niya dahil pinapagalitan siya ni Tita Chari kapag sobrang baba ang mga grades niya. Kaso nauunawaan ko ang limitasyon ni ate. Naalala ko pa nga nung grade 12 siya, umiiyak siya habang nagre-review dahil exam nila kinabukasan. Napuyat siya actually sa pag-memorize, pero nawala din lang sa utak niya yung mga minemorize niya nung gabi dahil kinaumagahan ay nasabuyan kami ng isang timbang tubig sa ibabaw ng kama namin.
Sa kabilang banda, Kuya Bono, ay naging blessing din naman sa love life ko ang schedule namin ni ate sa pamamalengke dahil kapag ganong araw at oras ay nakakapagkita kami ng boyfriend ko noon na si Jody. May mga pagkakataon pa na pagdating namin ng palengke, iiwanan namin si Ate Lian doon, siya na lang ang mamamalengke at kami ni Jody ay magdi-date kung saan lang. Okay lang yun kay Ate Lian dahil isa siyang konsentidor na kapatid. Joke lang. Mabait lang talaga si ate at gusto talaga niya na maging happy ako. Hanggang sa sinabi ni Jody na may irereto siya kay ate. Agad sumagot ng ayoko si ate, pero nung sumapit ang umaga ng linggo na palengke day namin, ay may kasamang lalaki si Jody. Siya si Kuya Jigs, pinsan ni Jody, at mas matanda kay Jody ng 1 taon. So that time na 19 si ate ay 25 na si Kuya Jigs. 20 naman na si Jody, second year sa kursong criminology, at ako ay 17 that time, grade 11 sa senior high. Si Kuya Jigs, Kuya Bono, ay hindi naman naging plastic sa amin Ate Lian. Ipinakilala kagad niya sa amin ang totoo niyang pagkatao na bad boy siya, 2 beses nang nakulong, dating nagda-drugs, basagulero, may mga bisyo. Pero mapagmahal daw siya at marespeto sa babae. Sa sobrang galit ko kay Tita Chari noong bakasyon bago ako mag-grade 12, Kuya Bono, ay dumating ako sa puntong kinausap ko si Kuya Jigs at sinabi kong magsama siya ng mga barkada niya at bugbugin nila si Tita Chari. Bago noon ay dumating kasi si Kino at tumira siya dito ng 3 araw. Lumuwas kasi sa Maynila ang lola niyang taga Cagayan at idinaan niya si Kino dito para makasama namin ang kapatid ko ng ilang araw. Mahal na mahal namin si Kino, Kuya Bono, lalo na si Ate Lian, sobrang close siya kay Kino. That time na 17 ako, 11 lang si Kino at maliit talaga siya para sa height niya, pero cute na cute siya, Kuya Bono. Bagay na bagay sa kanya ang moreno niyang balat, pero dati nung baby siya ay maputi siya. 5 months lang naming nakasama si Kino mula nung isilang siya ni Mama. Puro bunganga kasi si Lola Mina noon kaya nagpa siya si Mama na umuwi na lang sila ni Kino sa Cagayan at nung mag-abroad si Mama nung 3 years old na si Kino, iniwan niya si Kino sa Cagayan at hindi niya na nabalikan dahil sa Saudi ay may nakilala naman siyang Pakistani at kalaunan ay sumama na rin siya pauwi sa Pakistan. Si Catherine ay tita ni Kino. Ka-age ko siya at friends siya kami sa Facebook. Sa kanya tumatawag si Ate Lian sa video call kapag namimiss ni ate si Kino. Isa sa mga pangarap ni ate ay makuha si Kino at siya daw mismo ang mag-aalaga sa kapatid namin. Hindi lang ako umiimik kapag ganon pero sa isip-isip ko, ako ang tutupad sa pangarap na yun ni ate. So nung bakasyon na yun na nandito nga sa amin si Kino, naglalaro sila ni Petpet dyan sa likod, tabi ng veranda. May maluwang na space pa dyan na lupa lang, hindi pa nasesemento. At doon naglalaro ang 2 bata. Kaso biglang umiyak si Petpet. Peter actually ang pangalan niya at special child siya, Kuya Bono. 10 years old siya nung time na yon. Ang lakas ng iyak niya na talagang pati kami ay nagulat. Halos sabay kaming tumakbo ni ate sa likod noon pero naunahan kami ni Tita Chari. Patakbo si Kino papuntang veranda. Sinalubong siya ni Tita Chari. Iniharang niya ang napakatabang braso niya kay Kino kaya ang kapatid namin bumaliktad. Parang eksena yun sa wrestling, Kuya Bono. Umiyak din ang kapatid namin noon dahil masakit daw ang pagkakabagsak niya sa lupa. Pinuntahan namin siya ni ate pero si Tita Chari nagbunganga pa. At masasakit ang mga salitang binitawan niya sa kapatid namin. Pati si Mama nadamay. Mga peste daw kami. Ang dami raw batang mababait na namamatay, bakit daw kami ang nabuhay? Inambaan pa ulit niya si Kino. Noon ako lumapit para iharang ang katawan ko pero hindi naman niya tiniloy. Sa halip ay binulyawan niya ako ng, "Ibalik niyo sa impyerno ang batang yan.
Baka mapatay ko ang putang inang yan. Normal lang naman sa bata ang hindi sinasadyang magkasakitan kapag naglalaro, hindi ba? Pero sumobra si Tita Chari nung araw na yan kaya kinausap ko sina Kuya James. Ipapatira ko talaga sa kanila si Tita Chari. Ang sabi ko, bugbugin nyo lang. Yung magang-maga ang mukha niya, yung sabog ang bunganga niya, at tanggal ang mga ngipin niya sa harap. Mangiyak-ngiyak ko pang sabi noon kina Kuya James dahil sa sama ng loob ko talaga. Kaso kumontra si Ate Lian. Ang sabi niya nakikita daw ng Diyos lahat ng ginagawa namin. Huwag daw kaming gagawa ng masama. Maganda rin si Tita Chari. Lahi nila kasi maganda si Lola at kahit matabang-mataba si Tita Chari ay nagka-love life pa siya dito sa Santiago. May lalaki nakamotor na nagpupunta dito noon. Medyo mataba rin at mula noon ay nasisilip ko si Tita Chari na kinikilig habang may kachat sa cellphone niya. Pero kapag nasa paligid kami at nakita niya kami, nagpapasimple siya, pero masyadong halata sa mga post niya. Hindi ko siya friend sa Facebook, Kuya Mono, kahit nakasama ko siya sa bahay. Hindi rin niya kami kino-confirm ni ate. Yung friend request ko actually kinancel ko na lang nung saktan niya ang kapatid namin. Pero gumawa ako ng fake account na ang pangalan ay isa sa mga friends ni Lolo Binsoy. Pati picture ng kaibigan ni Lolo ay kinuha ko rin at yun ang nilagay kong profile. Inad ko si Tita Chari, kinonfirm kaagad niya. Every other day, Kuya Bono, nagpapalit ng profile picture si Tita Chari. Pinupusuan ko naman lagi pero laging may nauunang nag-heart sa pictures ni Tita Chari. Siya si Ronald Ventura, yung lalaking nakamotor na laging dumadalaw sa kanya. Si Ate Lian ang kasama ko ng graduation ko ng senior high. Kumain kami sa labas pagkatapos noon, kasama namin si Tita Chari. At noon din tinanong ni Tita Chari kung saan kami mag-aaral ng college. Kasi dati pa noon ay nasabi na rin ni Ate Lian na sasabay na lang siyang mag-college sa akin. At yun nga pinapatanong daw ni Kuya Rain kung saan kami mag-aaral. Sabi ko, pangarap kong mag-aral sa La Salle. Ang sagot kaagad ni Tita Chari ay, bakit tayo niyo sa Maynila? Nanlaki ang mga mata ni Ate Lian, pero ako, iba ang andar ng utak ko. Gusto niyang umalis kami dito para maging malaya sila ni Ronald Ventura dito. At ako naman si Gaga, ang sabi ko, naku tita, magastos sa Maynila. Kaso binara kaagad niya ako at ang sabi niya, tigilan mo nga ako Jen, kilala kita, mangirurumin ka kaya imposibleng mag-worry ka sa gastos na hindi mo naman pera. Tumahimik na lang ako pero nagdiwang ang kalooban ko nung sabihin niyang, mag-entrance exam kayo sa CEU. Doon nag-graduate si Rain at gusto niyang doon din kayo mag-aral. At yun nga ang nangyari, Kuya Bono. Problema lang hindi pumasa si Ate Lian sa entrance exam na siyang dahilan para makarinig na naman kami ng mura kay Tita Chari na siyang kasama naming nagpa-enroll noon dahil first time nga namin ni ate sa Maynila. Kinabukasan ay naghanap kami ng school para kay ate at natagpuan namin ng Mary Child's College kung saan pinili na lang ni Ate Lian ang kumuha ng caregiver course. Pang-apat na araw ay naghanap kami ng dormitory. Isang kaibigan ni Tita Chari ang nag-recommend sa amin sa Gastambide Street. Nasa 4th floor ang dormitory at mayroon lamang itong 5 kwarto. Bawat kwarto ay may 3 double deck beds. Si Ma'am Andrea, ang manager at may-ari ng dorm at nakakaingganyo siyang pakinggan kapag nagsasalita. Pero kinwestiyon pa rin siya ni Tita Chari. Kinwestiyon nito ang legalidad daw. Kinwestiyon nito ang legalidad daw ng bagong dormitory na yon na noon ay hindi pa daw talaga kompleto ang mga papeles.
Pero dahil mas mura kesa sa iba at tinatamad na talaga maghanap si Tita Chari ay doon na kami napunta. Iniwan niya kami doon at siya ay atat na umuwi dito sa Isabela kahit na kulang isang buwan pa Kuya Bono bago magsimula ang klase. Bago umuwi ng Isabela si Tita Chari, tinanong ko siya kung pwedeng bumalik muna kami sa Las Piñas kay Lola Iska na best friend ni Lolo Binsoy, at si Lola Iska ang nakatira sa bahay ni Lola Binsoy sa Las Piñas. Si Lolo Binsoy kasi ay sa Cebu naghahanap buhay bilang architect. Napakabait ni Lola Iska sa amin noon kaya sa isang linggong pagtira namin doon ay naging malapit kami sa kanya. Doon kami tumuloy actually nung lumuwas kami para mag-take ng entrance exam at magpa-enroll na rin. Hindi kayo pwedeng pumunta doon kung hindi ninyo ako kasama. Ibiniling ko na kayo kay Andrea. Dito lang kayo at huwag kayong gagawa ng ikapapahamak nyo. Iba ang Maynila kumpara sa probinsya, pati ang mga tao. Nalaman kong magaling sila magkunwari. Si Ma'am Andrea, nung nag-inquire pa lang kami sa dorm, napakabait niya. Laging nakangiti, malumanay magsalita. Pero nung wala na si Tita Chari at kami pa lang ni Ate Lia ng boarders doon ay ipinakita niya na sa amin ang totoong ugali niya. Masyado siyang istrikto, as in alas 6 pa lang kailang nasa loob na kami ng dorm at sa roof deck na lang kami tatambay. Exclusive kasi sa dorm ang buong roof deck. May isang kwarto doon, kwarto ni na Ate Jen at Ate Mabel na mga tauhan ni Ma'am Andrea sa dorm. Sila ang mga tagalinis at tagaluto. Pareho silang Bicolana pero fluent naman sila sa Tagalog. At napapansin ko nung una pa lang, sa tuwing nagpapahinga si Ate Jen ay may pinapakinggan siya sa cellphone niya na nagkukwento. Ikaw pala yun, Kuya Bono. Hanggang sa nahawa na rin kami ni Ate Lian, lalo na si Ate Lian kasi mahilig yun na nakaupo lang o nakahiga habang nanonood o nakikinig. Ako kasi parang sinisilaban naman ang puwit ko kapag nakapirmi lang ako. Gusto kong gumala, gusto kong maglakad-lakad, gusto kong mag-explore. Gusto kong mag-explore lalo na't bagong salta lang kami sa Maynila. Isang araw nga ay naglakad-lakad ako hanggang sa hindi ko namamalayang hindi ko na pala alam kung nasaan ako. Nung kapain ko ang cellphone ko, wala. Then naalala ko, chinarge ko pala. Sa tapat ng 7-Eleven sa San Andres Street ay nilapitan ko ang isang lalaking gwapo. As in gwapo, maporma, pero hindi masyadong maputi. Nagtanong ako sa kanya kung saan ang Gastambide Street. Sabi niya, kadugtong lang yun ng Dalupan Street. Diyan lang yun oh. Turo pa niya. Samahan na lang kita kasi naalala ko may dadaanan pa pala ako doon. Siya Kuya Bono si Durbin. Magkasama kami naglakad. Huminto siya sa harap ng Morning Star Parlor na isang building lang palang layo mula sa dorm namin. Nagkakuhanan kami ng number at Facebook and yes, Kuya Bono, Durbin later on became my third boyfriend. At noon ay nakipag-break na rin ako kay Jody. Formality lang. Closure kahit na alam kong may iba na rin siya dati pa. Hindi pa nag-start ang klase noon ay sinagot ko na si Durbin. Naisama na rin niya kaagad ako sa apartment nila and there may nangyari sa amin. Right now, I know na marami nang naiirita sa akin. Parang naririnig ko na mga salitang, grabe ang landi naman niya. Why is she so easy to get? Parang ang libog naman ng batang yan. Boba, hindi nag-iisip. Buka ka kaagad ang peg. Well, kahit ano pang sabihin yung mga kahugot, I don't care. Okay lang sa akin. Pero kung sakaling may magtanong na, bakit kaya siya ganyan? I will try my best to explain. And this is because hindi ko talaga naramdaman na mahalaga ako. Mula bata ako, sino ba ang nagpahalaga sa akin? Wala.
Halos isinilang lang ako ng nanay ko and then umalis na siya. Pero wait, may lola pala ako. Sa ibang tao kung wala ang nanay, lola ang nandyan para mag-aruga at magmahal. I had my lola too, pero pinahalagan ba niya ako? Hindi. Ang pinahalagahan lang niya ay yung mga pinsan naming anak ng anak niyang nagpapadala ng pera sa kanya. While kami ng Ate Lian ko ay dumanas ng maraming pasakit mula sa lola namin. So, sino na ang magpapahalaga at magmamahal sa akin? Okay, umasa ako na mamahalin ako ng first boyfriend ko, si JC. Kasi nakita kong seryoso siya nung nanliligaw pa lang siya. But when he got what he wanted, anong ginawa niya? Iniwan lang ako. So I realized kahugot na ang magmamahal at magpapahalaga sa akin ay ako. Walang iba kundi ako. At kung mahal mo ang sarili mo, ibibigay mo ang gusto mo. Gusto kong magka-boyfriend, gusto kong makipag-sex sa boyfriend ko, yun ang gusto ko. At bakit ko naman pagdadamutan ang sarili ko? Mali ba? Siguro para sa inyo mali, para sa akin hindi. Wala akong pake sa gusto mo, katawan mo yan eh. Katawan ko naman ito kaya ako ang bahala sa sarili ko. Ikaw siguro may nagmamahal na magulang. Pwede kang magdamot o magpakipot sa boyfriend mo kasi wala kang pakialam kung iwanan ka niya dahil may pamilya ka naman na nagmamahal sa'yo. Ako kasi wala. Kaya nagbabakasakali ako na isang araw ay may lalaking magmamahal talaga sa akin ng tapat at totoo. At hindi si Derbin yon. Oo, ilang beses akong bumukaka sa kanya na buntis niya ako at natuwa ako nung sabihin ko sa kanya na buntis ako kasi natuwa siya at parang hindi siya makapaniwala. Gawin mo ang best mo sa pagdadramatize ng linya na ito, Kuya Bono. Are you kidding me? God, totoo ba baby? Magiging tatay na ako? Iyan ang linya ni Derbin noon. Pero acting lang pala dahil pagkatapos niyang malaman na buntis ako, ay para na kaming Tom and Jerry na nagha-hide and seek sa Kalakhang, Maynila. Dalaga pa si Ma'am Andrea noon, pero siya ang unang nakapansin na buntis ako. I-describe ko lang sa inyo si Ma'am Andrea. Para siyang si Miss Minchin sa Sara ang Munting Prinsesa. Kapag tumingin sa'yo, titingnan ka mula ulo hanggang paa, then titigil siya sa pagtitig sa mata mo. Diretso siyang tumingin sa mata mo kapag kausap ka niya nang walang kangiti-ngiti. Masungit siya, sobrang istrikta. Unang buwan pa lang ang pasok noon, puno kami sa dormitory. 30 kami, Kuya Bono, kasi 6 sa bawat kwarto at 5 kwarto yun. 2 boarders na kaagad ang pinatalsik niya dahil hindi niya makontrol ang mga ito. May natagpuan na bote ng emperador sa trash can noon. Miniting niya kaming lahat at kapag walang umamin, tatawag siya sa magulang o guardian namin at sasabihing umiinom kami ng alak ng palihim. Lahat kami. Hanggang sa may kumanta dahil natakot matawagan ng magulang. Ang sabi ni Ma'am Andrea noon, I made my promise to your parents na hindi kayo mapapariwara dito sa poder ko. Pero kung hindi kayo susunod sa mga rules ko, I will make your parents decide kung mananatili kayo dito or hindi. Isang gabi 2 days before ng Christmas party namin sa dorm, ay pinatawag niya ako sa office niya at napaka-straight to the point siya. Ang sabi niya, 18 ka pa lang, Jen. Mararanasan mo na ang alin sa dalawa, magpa-abort or magbuntis. Hindi ako nakapagsalita, Kuya Bono. Tell me, Jen, kung nanay mo ako, anong gusto mong gawin ko?
Eh, Ma'am Andrea, hindi ko na kasi siya mahanap. Blinak niya na ako sa Facebook. Wala na po kaming communication. Patingin nga ng pictures niya. Patingin ng Facebook niya. Casual niyang sabi, at gamit ang fake account ko ay in-stalk ko ang Facebook ni Durbin. Pinicturean ni Ma'am Andrea ang screen ng cellphone ko, bawat scroll, picture. Pagkatapos doon ay sinoli niya sa akin ang phone ko, then tumingin siya sa mga mata ko and she said, "Balik tayo sa tanong ko. Kung nanay mo ako, anong gusto mong gawin ko para matulungan ka?" "Gusto ko bang makausap si Durbin?" "Okay, sige. Bumalik ka na sa kwarto niyo." Sa rooftop, ginanap ang Christmas Party 2023 namin kasama ang mga parents or guardians, pero kami ni Ate Lian, akala namin ay walang nag-attend na guardian namin, pero nandito pala sa Pilipinas noon si Kuya Rain, and for the first time Kuya Bono ay na-meet namin siya in person. Pati ang girlfriend niya si Ate Zaida na napaka-sexy, napaka-glamorosa. Hindi namin alam ni Ate Lian kung paano ituring si Kuya Rain noon kasi nga hindi kami sanay sa kanya. Nag-shake hands nga lang kami nung dalhin siya ni Ma'am Andrea sa amin, sa table namin. Then umalis din siya sa table namin at doon sila ng girlfriend niya si Ate Zaida nakitable sa table ni na Ma'am Andrea. Noong matapos ang party, umuwi silang magjowa na hindi na kami kinausap. Kinabukasan, pinatawag kami ni Ma'am Andrea sa office niya. Nag-iwan pala ng pera para sa amin si Kuya Rain dahil ang gusto niya ay umuwi kami ng Isabela para sa Christmas break. Medyo malaki ang iniwan niyang pera. Tig 30K kami ni ate kasi Christmas gift daw namin. Kaya lang ay wala kaming balak ni ate na umuwi dahil ang dadatnan lang naman namin dito ay sino ba? Ang Bruhang Balyena. Ang problema lang ay magsasara talaga ang dorm dahil uuwi din si Ate Jen at Ate Mabel sa Bicol. Si Ma'am Andrea ay magiging busy din syempre para sa Christmas break. Ang ginawa namin ni Ate Lian, Kuya Bono, ay nagpunta kami sa Tagaytay. Nag-adventure kaming magkapatid kasi may pera naman kami. Tumira kami sa isang staycation house malapit lang sa Picnic Grove. Lahat yun ay first time namin pero kinaya namin. May nervyos pero excited at masaya kasi kakaiba yung karanasang yon para sa aming magkapatid. Kaya lang nung araw na yon, kapapasok pa lang namin sa kwartong ni-rent namin ay panayang ring ng cellphone ni ate. Nung sinagot niya ay nalaman niyang si Ma'am Andrea pala ang tumatawag. Tinanong lang si ate kung nasaan kami at sinabi naman ni ate kay Ma'am Andrea ang eksaktong location namin. "Hintayin niyo ako dyan." Sabi lang niya at saka tinapos na ang tawag. Kabado kami ni Ate Lian noon, Kuya Bono. Nag-isip na nga kami ng gagawin namin kasi alam naming magsusumbong si Ma'am Andrea either kay Tita Chari o kay Kuya Rain. Sabi ko kay Ate Lian noon, we need to expect for the worst. Na baka mapatalsik pa kami, baka itakwil na kami ni Kuya at itapon na lang kung saan-saan. Sabi ko kay ate noon, magtatrabaho kami, magpapaalila sa kahit sino para lang makakain kami. Niloko ko pa siya, Kuya Bono. Sabi ko sa kanya ipapasok ko siyang GRO. Sinampal ba naman niya ako? 2 oras ang lumipas, tumawag si Ma'am Andrea. Nasa picnic group kami noon ni ate. Maya-maya pa may lumapit na babae sa amin at nagulat kami pareho ni ate dahil si Ma'am Andrea pala na hindi talaga namin nakilala dahil nakapantalon ng black, naka-jacket ng leather na black din at may dala siyang mamahaling helmet. Ibang-ibang itsura niya noon, para siyang female superhero. Samantalang ang nakasanayan naming damit niya sa dorm ay bestida na mahaba ang manggas, kuminsan ay pantalon na seda na maluwang din, at derechahan din siya nung makalapit siya sa amin.
Jen, sumama ka sa akin. Saan po? Sa Maynila. Pinahuli ko si Dervin. Hawak na siya ng mga kaibigan kong pulis. Umiyak si Ate Lian nung iwanan ko siya sa Tagaytay. Natatakot siyang mag-isa kaso isa lang ang pwedeng iangkas ni Ma'am Andrea sa motor niyang Yamaha Tracer. Napakalaking motor, Kuya Bono. Bumili pa siya ng isang helmet para suotin ko at para kaming lumilipad sa highway dahil sa bilis nito. Sobra akong napahanga kay Ma'am Andrea that day, Kuya Bono. At pagdating namin sa Maynila, nasa presinto na rin ang parents ni Dervin. At ang sabi ni Ma'am Andrea, kung anong decision mo, Jen, asahan mo ang suporta ko. Sabi niya sabay tapik sa likod ko. Tinanong kasi ako ng hepe kung anong gusto kong mangyari sa amin ni Dervin. Well, dati, mga 8 hours ago, ang gusto ko ay panindigan ako ni Dervin. Magsama kami, magpakasal kami kung pwede. Pero simula nung makasama ko si Ma'am Andrea that day ay nag-iba ang gusto ko. Gusto kong maging kagaya niya, isang babaeng may karakter, may sorpresa, at ayoko pang mag-asawa. Kaya ang sabi ko sa hepe, sustentuhan lang niya ako habang buntis ako. At pag silang ko sa baby, sustentuhan din niya ito. Nagkapirmahan kami, Kuya Bono, kaya close na ang chapter ng buhay kong iyon tungkol kay Dervin. That same day, kahit medyo hapon na ay binalik ako ni Ma'am Andrea sa Tagaytay. Then umuwi din kaagad siya ng Maynila. Ang sabi niya ay siya na ang bahalang mag-report kina Kuya Rain at Tita Chari. So nag-enjoy kami ng ate ko ng aming Christmas break doon sa Tagaytay. Sinulit namin ang magsaya dahil pagkatapos ng Pasko ay uuwi na kami ng Isabela. Hindi na ako mag-aaral. Iyon ang desisyon ni Tita Chari. Si Ate Lian pwede pang magpatuloy ng pag-aaral pero ayaw niya na at inaasahan ko na yun kasi never in our lives na magkapatid na naghiwalay kami. Hindi siya mabubuhay na wala ako sa tabi niya. So back to reality. Nandito na kami sa Santiago at araw-araw ulit kaming nagtiis sa poder ng balyenang bruha. Lalo kong naramdaman ang pagmamahal sa akin ni Ate Lian since nalaman niyang buntis ako. Tumapang pa siya, Kuya Bono. Umaharang na yan kay Tita Chari kapag galit sa akin si Tita. Sabi pa ni Ate Lian isang gabi noon, Ading, kapag nanganak ka, ako ang mag-aalaga sa baby mo. Tapos ikaw, mag-aaral ka ulit at magpapakatino ka na kasi may baby ka na. Kaso, nagsalita na noon si Tita Chari ng patapos. Ang sabi niya, minsan lang daw ako binigyan ng chance na makapag-aral at wala ng pangalawa. Ang gagawin ko daw pagkatapos kong mga anak ay maghanap ako ng trabaho para maibigay ko ang pangangailangan ng anak ko. Ang sabi pa ni Tita Chari, kailangan ninyong matutunan ang leksyon ng buhay nyo. Kung tutuusin, hindi obligasyon ni Rain ang pag-aralin kayo. Half-brother nyo lang siya. Pero ang kakapal ng mukha nyo, lalo ka na Jen. Kaya magdusa ka dahil sinayang mo ang magandang opportunity na binigay sa'yo. Sa totoo lang, Kuya Bono, ay hindi ako nasaktan sa mga sinabi ni Tita Chari kasi tama at totoo lahat yon. Kasalanan ko at wala nga akong choice kundi pagdusahan ito, harapin ito. Naisip ko din, Kuya Bono, na siguro nga magmamana na lang ako sa mama namin. Hindi malayong magiging magkatulad lang din ang buhay namin ni Mama. At ang libreng pagtira namin dito sa magandang bahay na ito ay dapat ko pang ipagpasalamat kasi libre kami sa pagkain, tirahan. At kahit mahirap at masakit, Kuya Bono, ay kailangan ko ng sumunod at magpakabait kay Tita Chari kasi buntis ako.
At kahit papano ay tiyahin ko siya at alam kong hindi naman niya ako pababayaan sa araw na manganganak ako. March 4, 2024, Kuya Bono. 6 months na itong tiyan ko noong maulinigan namin si Tita Chari na kausap si Kuya Rain sa video call. What? Bigla-bigla naman yata. Hindi wala ako na-inform pamangkin. Anyway, saan gaganapin ang kasal nyo? Nagkatinginan kami ni Ate Lian sa salitang kasal at pinakinggan naming mabuti ang sagot ni Kuya Rain na sa Maynila, bukas nariyan na ako, Mami. Andito na ako actually sa airport. In an hour, flight ko na. Don't worry, Mami. Kung noong December hindi kita napuntahan dyan sa Isabela, this time pupuntahan kita. Promise yan, Mami. March 17, 2024, alas 4 pa lang ng umaga, busy na kami sa paglilinis at paghahanda dahil darating sina Kuya Rain. Naiirita si Tita noon dahil paisa-isa lang daw ang reply ni Kuya Rain. Noong sinabi ni Kuya na dito sila magla-lunch dahil baka darating sila 11:30 ng umaga, kinarir ni Tita ang pagluluto at pag-aayos ng dining table. Nakakatuwa na ang laki ng respeto ni Tita Chari sa pamangkin niyang boss niya. So abang kami ng abang hanggang sa may humintong SUV sa tapat ng gate. Tumakbo na si Ate Lian para buksan ang gate. Kami naman ay pumwesto sa porch para abangan ang pagbaba nila mula sa sasakyan matapos itong makapasok sa gate. Pero ako, Kuya Bono, ay napakunot noo matapos kong makita kung sino ang babae sa passenger seat at wala namang ibang tao sa loob ng SUV. Hindi ang sosyal at glamorosang si Ate Zaida ang babaeng yon. Lumipat pa ako ng pwesto, Kuya Bono, dahil naharangan ako ng malapad na katawan ni Tita Chari. And there, nakita ko si Kuya Rain na bumaba at sa kabilang pinto naman ng SUV siya lumapit upang pagbuksan si Ma'am Andrea. Yes, Kuya Bono, it was a very big and pleasant surprise na si Ma'am Andrea ang pakakasalan ng Kuya Rain namin this coming June 2024. Sa 5 araw nila dito bago sila bumalik ng Maynila ay naranasan naming kabanding ang kuya namin and soon to be hipag naming si Ma'am Andrea na ayaw na nga palang magpatawag ng Ma'am Andrea kaso nasanay na kami ni ate. Nagpunta rin kami sa Cagayan para makasama namin si Kino. Hindi kasama si Tita Chari na tinatawanan namin dahil sobrang bait niya nung nandito sina Kuya Rain at Ma'am Andrea. Nakita kong umiyak si Kuya noong magkausap sila ni Kino sa ilalim ng isang puno. Malayo sila sa amin kaya hindi namin narinig ang pinag-usapan nila. Basta nakita kong umiyak si Kuya at niyakap pa niya si Kino. Bago sila umalis noong nakaraang linggo, pabalik ng Maynila ay kinausap kami ni Ma'am Andrea sa kwarto namin. Ang sabi niya, babalik kayo sa Maynila pagkatapos ng kasal namin. Doon kayo titira sa bahay ko, kasama ang mami ko. Mabait yun at sobra siyang matutuwa kasi may makakasama na siya sa bahay. Pagkapanganak mo, Jen, mag-aral ka ulit. Ikaw din, Lian. I assure you both na hindi na kayo magiging kawawa ulit. At magkakaroon kayo ng bright future sa tulong namin ng Kuya Rain ninyo. So sa ngayon, Kuya Bono, ay inaabangan namin ang araw ng kasal ni na Kuya Rain at Ma'am Andrea sa June kahit na hindi ko sigurado kung makakapunta ako kasi kabuanan ko yun. Gayunpaman ay masaya kaming magkakapatid, ako, si Ate Lian at si Kino dahil alam naming kapag magtitino kami ay hindi kami mapagkakaitan ng magandang kinabukasan. Next month, Kuya Bono, April 12 ay 19 years old na ako. So by June ay magiging mother na ako at the age of 19. Pero wala akong worries, Kuya Bono, kasi alam kong matapang naman ako at nariyan si Ma'am Andrea na titingin sa amin kahit pa
bumalik na ulit sa UK si Kuya Rain. Aloof si Ma'am Andrea kay Tita Chari kahit na hindi pa nga kami nakakapagsumbong sa mga kalupitan niya sa amin noon. Pero siguro noon pa mang mag-inquire kami sa dorm niya sa Manila ay napansin na niya kung paano kami tratuhin ni Tita Chari. And with this, sure ako nakakampi naming totoo si Ma'am Andrea. Ako, Kuya Bono, ay nangangako na magtitino na talaga ako. Hindi lang para sa akin kundi para sa magiging anak ko, para kay Ate Lian ko at kay Kino. Someday mag-aasawa din ako pero uunahin ko muna ang mga kapatid ko at syempre ang magiging anak ko. And there's one thing that I will assure you also, hindi ako gagaya sa mama ko. Never. Kasi ang gusto ko talagang gayahin at maging role model ko ay si Ma'am Andrea, ang soon-to-be asawa ng breadwinner ng aming pamilya at hero sa buhay naming magkakapatid, si Kuya Ray. Hanggang dito na lang at sana'y mabasa mo rin sa DKB itong simpleng kwento ko. Nagmamahal, Jen. Kahugot na ading Jen, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa ating programa at nasabi mo na ang kailangan mo sa puntong ito ng buhay mo ay inspirasyon. Ang masasabi ko naman ay aral muna. Kailangan mo munang palawakin ang iyong pangunawa bago mo hilingin ang inspirasyon na dumating sa buhay mo. Laging magkasama actually yan sa mga bagong kwento. Lagi kong sinasabi na ang kwentong ito ay puno ng aral at inspirasyon. Hindi kasi pwedeng inspiring lang, wala namang natutunan. At nasabi kong kailangan mo munang palawakin ang iyong pangunawa sapagkat una sana, bago ka nagreklamo kung bakit ganon si Tita Chari mo, ay inunawa mo muna kung bakit siya ganon. Siya ay single mom, wala siyang asawa, ang kanyang anak ay special child at siya ay obese kamo. Yung pagiging obese pa lang napakahirap na. Magkaroon ka pa ng anak na may espesyal na pangangailangan, saan ka kukuha ng kabaitan sa mundo? Saan ka kakapa o aapuhap ng pagiging patas kung alam mo na mismong ang mundo ay hindi naging mabait at patas sa'yo? In short, meron siyang sariling lubak-lubak na daan na pinagdadaanan and sana inunawa mo muna yon. And sana nakikooperate kayo. Ang gusto niya ay ganito, fix kung 5 a.m., 5 a.m. Gising ka na noon pero nagtulog-tulugan ka pa. So it's your fault kung bakit ka nasabuyan ng tubig. Wala siyang ibang inaasahan kundi sabi nga niya ay trabaho niya kayo at siya ay tumatanggap ng sweldo sa kuya niyo. So kailangan niyang gawin yung kanyang responsibilidad. Kailangan ma-impress yung kuya mo na kayo ay nagtagumpay, hindi kayo napariwara sapagkat istrikto siya. Well, iba yung pagtanggap niyo sa kanyang approach and sa tingin ko mali din talaga. Hindi sa kinakampihan ko si Tita Chari, kaya lang sana ay nagkaunawaan talaga kayo, nag-meet kayo sa point, nag-cooperatan kayo upang hindi dumating sa point na inisip mo pa na ipabugbog siya noon dahil lang sa nagawa niya sa kapatid mo. Mali din siya, I know. Kaya lang, kung inspirasyon ang hanap mo sa puntong ito ng buhay mo, huwag muna. Aral muna and then inspirasyon. Okay? At kayo ay makikitira sa poder naman ng itinuturing mong bagong bayani ng buhay ninyong magkapatid, si Ma'am Andrea. Gusto ko ipaalala sa inyo na kayo ay makikitira. Sana ay makilala mong mabuti si Ma'am Andrea, yung kanyang ugali talaga upang malaman mo kung paano pakisamahan siya. Pero walang
pinaka-the best na ugali sa pakikisama, kundi maging mabait ka lang, maging sensitive ka sa damdamin nila, maging masipag, lahat ng positive na ugali na makikita mo sa ate mo, i-apply mo din. Excuse me. Pasensya ka na kung masasabi ko na yung ate Lian mo na tinawag mong hindi maganda, slow, duwag, ay mas kahanga-hanga pa sa paningin ko, mas kaibig-ibig siya kesa sa'yo. Well, you two are perfect together sapagkat siya yung laid back, slow ka mo, takot, samantalang ikaw yung matapang. Kaya siguro kayo pinagsama kasi you complement each other, hindi ba? You are perfect to be together talaga, kaya tama lang na huwag kayong maghiwalay kung hindi siya mag-aasawa. But I do hope na darating din sa point na maisipan niya ang mag-asawa kasi nakikita ko siya na parang gusto niya nang ilaan yung buhay niya sa'yo at sa magiging anak mo. Siya ay blessing sa'yo. Sa totoo lang, siya ay blessing sa'yo. You are blessed for having her as your sister, si Lian. And yun lang, sana ipagpatuloy mo yung pagiging matino at tuparin mo yung pangarap mo, lahat ng plano mo sa buhay at kailangang nakatapak palagi sa lupa. Again, kahugot na ating Jen, maraming salamat at sana pinakinggan mo ako at magbasa ka pa naman comments at alam ko yung mga ate at kuya mo ay magbibigay din ng pagpapayo pa sa'yo. Kahugot na Jen, thank you so much and God bless you and your family. I'm sorry for your mother. Hindi ko alam kung anong andar ng utak na, pero let's say na meron din siyang sariling kwento at hayaan mo na and hangarin mo na lang sana na mabuo pa kayo. Someday makasama niyo siya. Okay? Again, thank you so much and God bless you. At ngayon sa ating mga shoutout. Vicky B. Oliver, shoutout to you. Julie Garcia Garasi. Shoutout sa aking family sa Ilocos Norte, Garcia and Garasi family. DJ Kiko, shoutout to you from City of Ilagan. Weng Limtang, Hedjong Draman, shoutout to you. Jovel Turqueza from Ilagan City, Isabela. Lynn Antonio Tolosa of Hong Kong, shoutout to you. Rina May Sagun Pimentel, shoutout sa rin Macau. And Aldrin Monterosa, shout out po sa pinsan ko na si Jacob M. Vargas. Maraming salamat sa laging pagantabay. Catherine Lastica Domingo, shout out po sa mga beshi ko, Rowan Corpus, Riel Villarde, Crisel Antoinette, and Hanny Jane ng Benito Sullivan Isabela. Salamat Catherine Lastica Domingo. Lilibet Balinsan Sabado, shout out sa anak ko na si Karen, Angelo at Balinsat and Sabado family of Binagbag, Quezon, Isabela. Thanks a lot, Lilibet. Shinen Kawilan Viernes, shout ko Ibono, Laarni Kawilan Viernes Incognito, Kensera Brian Incognito nga avid listener mo from Claveria, Cagayan. Salamat. Ella Reyes Corcuera, pa-shoutout kay Ella C. Badang, Kuya Bono, shoutout back kay Moises de la Cruz and kay Dalinko, Joseph Aspurias. Wow, sana all, Ma'am Ella. Kevin Jewel Sulio Valdez, shoutout to you. Moises de la Cruz, shoutout Kuya Bono from South Korea at kay Kuya Jerry at Kuya Ronnie ng Plamix. Pati na din kay Ma'am Ella Reyes Corcuera. Adeliza Daso Remo, pa-shout ko Ibono, may abang na naman kaming masugid mong tagapakinig. Maraming salamat. Shoutout po always sa bangers here in Amman, Jordan. Pabati rin po ang family Gabriel at Tagyam dyan sa Gataran, Cagayan. At pa-shoutout na din po ang best friend ko na si Marjorie Avila at Annalyn Tomas. Thank you in advance, Kuya Bonin mo. Power. Mula naman ito kay Faye Gabriel. And Jocelyn Pascua, shout out mga taga Rescue 922 Maligaya Substation kay Kristen Bernardo Pascua at Jordan J. Pascua at mga kasama nila. Mga anak ko, your best to serve our neighbors. God bless po. Thank you, Kagawad. Rachel James Domingo Sor, pa-shoutout ng po listener po ako, Kuya Bono, kahit nung nasa Campus Love Story ka pa. That's a lot. Rachel James Domingo Sor. Roslyn, shoutout kay Bono, kanayo naklatagab abang tibarong istorya imbagla pagliliwaan all the way from Hong Kong. Cherisa Mateo Kapagawaan, pa-shout Kuya Bono kay Mama Mirna,
Mami Janet, Nung Ralph, Ate She, Ading Chu na laging nag-aabang ng mga kwento. Thank you, Cherisa Mateo Kahugawan. Karen Sapphire Kimaw Kapuyan. Pa-shoutout po kina Ruth Lumitap Kimaw, Christy Balwang, Mia RB, Jeff Shea Nashiro, na si Ate Marife Enculiado. Wala kay Karen. Ann Rosa, shoutout to you. Zel Silverio. May papakinggan na naman. Pa-shoutout dun sa mahal na mahal kong baby Christine. Mahal kita, adu-adu, ingat ka palagi. Mula naman kay Dada, pa-shoutout ko yung Bono. Mamempeklan kami ng listeners mo, sipod pa idi punganay. Dada Agyaman. Marnina Jane Boo, pa-shout ko yung Bono sa amin dalawa ng daling ko dito sa Taiwan at sa anak ko. Chanina and Jeremy, Malana and Bunagan family from Tuguegarao City, Cagayan Valley. Lagi nakaabang sa mga bagong upload. Thank you, Marnina Jane Boo. Razel Lapid, shout out to you. Ganun din kay Aspen Kabasi. And Daisy, pa-shout ko yung Bono. Thank you, Daisy Lynn Bedania of Aritao, Nueva Vizcaya. Kriel, shout out to you. Ganun din kay Marvy Dumangeg. Hindi. Dumangeng. Marvy Dumangeng, shout out to you. Jinky, shout out to you. Flores Magparangalan Aiza. Hello kayo Bono, pa-shoutout naman po ako sa baby ko Jessie Marvilla. Safe driving always be, I love you always. At sa mga anak po namin dyan sa Sina Itsura, Aninia and Jaya. Miss you all from Aiza po, solid listeners nyo po dito sa Hong Kong. Di nahahalata ang pagod at oras pag nakikinig sa mga kwento. Maraming salamat sa iyo Flores Magparangalan Aiza. Mylene, shoutout to you. Angelic Rose Bungag, pa-shout ko yung Bono kay Ivy Basa Martinez na sa Hong Kong. Ingat ka lagi dyan. And see you soonest. Shoutout din po kami dito sa Kuwait, Kuya Bono, mula kay Angelic Rose. Thank you. Grizel Faye Marceline, pa-shout ko yung Bono sa Adatu family dyan sa Kalilawan, Solana, Cagayan. Greetings here in Saudi Arabia. Thank you, Grizel Faye. Ani Solano Tobia, shoutout to you dyan sa Hong Kong. Hazel, hello Kuya Bono, pa-shoutout ulit. No problem, Hazel. And Naila Mer, hello Kuya Bono, waiting here in Chuan, Hong Kong. Babati sa lahat ng mga kaibig ko lagi nakikinig sa mga kwento mo. Twin Fire na nasa Taiwan. Kimberly, nasa Yonlong. Ate Jenny, na nasa Pinas ngayon. Happy vacation, balik ka na kagad. And Naila Mer, maraming salamat. Ann Ignacio of Sampalo, Cabatuan, Isabela, shoutout to you. Zoyong, pa-shoutout from Malaysia at sa pinsan kong nasa Saudi, si Jarige. Olivia Pulido Tasio. For the first time, pa-shoutout naman po ako, Kuya Bono, na always na bangers about upload ng mga magagandang kwento. Sarap makinig habang nagtatrabaho. Hindi pwedeng wala akong napapakinggan. Inuulit-ulit ko pa yung mga the best love story kapag wala pa kayong bagong upload. From Olivia Tasio. Maraming salamat. Vina Peralta, pa-shout ko yung Bono sa asawa ko na si Jules Sanchez at sa family ko at sa mga anak ko. Thank you. Sabi naman ni Jules Sanchez, pa-shout Kuya Bono sa asawa ko na si Savina Estrada na nasa Saudi from Isabela. Desi Manawit Antonio, shout out here in Taga-Ambagyo and good day. Waiting, thanks a lot Desi. Mali, pa-shout ko yung Bono kay Grace Tagyam na kahit lagi kami nag-aaway ay mahal na mahal ko. From Leslie Toliao, listening here in Hong Kong, Tinhao. So mga kahugot, muli maraming salamat sa paglalaan ng oras sa kwentong hatid ng DKB ngayon. At syempre sa'yo, kahugot na ating Jen, maraming salamat. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.